Magandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa ang aming Statement of Faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may katanungan, mangyaring lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan. Ikalulugod naming sagutin ang inyong katanungan. Muli, welcome po. Ngayong hapon ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng Ikalawang Korinto. Si Brother Carlo Leal ay mangangaral mula sa Ikalawang Korinto chapter 2 verses 12 to 17. Sa ating pagsisimula, sa ating pagsamba ngayong hapon, tayo ay aawit at hayaan niyong basahin ko para sa atin ang ilang mga verses mula sa awit chapter 84. Napakaganda ng tahanan mo, O Panginoon ng mga hukbo. Ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nang hihina para sa mga bulwagan ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Diyos. Mapalad silang naninirahan sa bahay mo, na laging umaawit ng pagpupuri sa iyo. Mapalad ang mga tao na ang mga kalakasan ay nasa iyo, na ang mga daan tungo sa Zion ay nasa kanilang puso. Sa kanilang pagdaan sa libis ng baka, ay ginawa nila itong dako ng mga bukal. Kinakalatan din ito ng mga pagpapala ng maagang ulan. Sila'y humahayo sa lakas at lakas. Ang Diyos ng mga Diyos ay makikita sa Zion. Ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, O Panginoong Diyos ng mga hukbo, pakinggan mo ang aming panalangin. Pakinggan mo, O Diyos ni Jacob. Masdan mo ang aming kalasag, O Diyos. Tingnan mo ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa sa 1,000 saan man. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Siya'y nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Nagdudulot ng kagalakan sa mga mananampalataya ang pag-alala sa ating tahanan sa langit. Bilang mga manlalakbay, tayo ay humahayo kahit na tayo ay dumaraan sa mga lambak ng kalungkutan, sa mga mahihirap na pagsubok, tayo ay magtiyatiyaga sapagkat ang ating Panginoon ay nauna sa atin at ang ating lakas ay nasa Kanya. Ang ating pag-asa ay ang maabot ang makalangit na lungsod, ang banal na tahanan ng ating Panginoon, at kung saan naghihintay sa atin ang lahat ng mga banal at lahat ay aawit magpakailanman ng papuri sa Ama, Anak
at banal na Espiritu. Tayo po ay tumayo. Sabay-sabay po nating purihin ang Panginoon sa ating pag-awit. Sa iyong mga payapa ng banal na bungkata, patang nanindigan, ngalan mo, Kristo na papurihan. Hallelujah. Ika'y kanlang patong panunggulan, pinuno sa tagumpay na laban. Liwanag ka sa kadiliman. Hallelujah. Hallelujah. Mga kawal mo nawa ay maging matapang at may katapatan din. Tagumpay maaabot din namin. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit mayroong walhating umaga, mga banal, babangong kasama ni Kristong hari sa pagdating niya. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng sulok nitong mundo, lahat ay magpupuri ng gusto sa Diyos Ama, Anak, Espiritu. Hallelujah. 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 Amen. Bilang mga tagasunod ni Kristo, nakikibahagi tayo sa kanyang mga pagdurusa at kanyang tagumpay. Ang kakanyahan ng buhay Kristiyano ngayon ay ang pagharap sa isang mundo na napopoot sa ating tagapagligtas. Kaya't naghahanda tayo para sa mga sakit at kasiyahan, pagkawala at pakinabang, kalungkutan at kagalakan. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 6:10, tayo ay tulad sa nalulungkot gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari gayon may mayroon ng lahat ng bagay.
Jesus, I my cross have taken, all to live and follow thee, destitute, despised, forsaken, thou from hence my all shalt be. Perish every fond ambition, all I've sought or hoped or known, yet how rich is my condition. God and heaven are still my own. Let the world despise and leave me. They have left my Savior too. Human hearts and looks deceive me. Thou art not like man untrue. And while thou shalt smile upon me, God of wisdom, love, and might, foes may hate and friends may shun me. Show thy face and all is bright. Man may trouble and distress me, 'twill but drive me to thy breast. Life with trials hard may press me, heaven will bring me sweeter rest. Oh, 'tis not in grief to harm me, while thy love is left to me. Oh, 'twere not in joy to charm me, where that joy unmixed with thee. Take my soul, thy full salvation, rise o'er sin and fear and care, joy to find in every station, something still to do or bear. Think what spirit dwells within thee, what a Father's smile is thine, what a Savior died to win thee. Child of heaven, shouldst thou repine? Hasten on from grace to glory, armed by faith and winged by prayer. Heaven's eternal days before thee, God's own hand shall guide thee there. Soon shall close thy earthly mission, shall pass thy pilgrim days. Hope soon change to glad fruition, faith to sight and prayer to praise. Amen. Mateo chapter 13 verse 44. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid, na natagpuan ng isang tao
at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Mga minamahal, si Jesus ay hindi isang accessory o kagamitan na may mababang halaga. Siya ang pinakamahalagang kayamanan na nararapat hangarin ng lahat. Ang ating dalangin ay naway ituring natin ang lahat bilang kawalan para sa higit na halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ikaw ang kalangkasan, kayamanang nasumpungan, aking kalahatan. Yaman ka na natuklasan, ang iwan kay kabaliwan, aking kalahatan. Panginoong Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngalay purihin. Sala ko'y iyong dinala, pinasan mo aking hiya, pinupuri kita. Tuwing ako'y nadarapa, ako'y iyong dinadala, Diyos kang mapagsinta. Diyos, ngalay purihin. Panginoong Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngalay purihin. Ngalay purihin. Ngalay purihin. Amen. Natili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Unang Korinto, Kabanatang 1 mula sa 18 talata hanggang 31. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ng karunungan ng marurunong, at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang ang karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan, ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ito ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral.
Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Sapagkat tignan ninyo ang pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan. Hindi marami ang isinilang na marangal. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sinuman na magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Unang Korinto, talatang 18 hanggang 31. Mo po. Salamat, Brother Dennis, sa pagbasa, sa magandang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, na kami, inalaw mo kami, Panginoon, na magtipon-tipon ngayong araw na ito bilang isang iglesia, Panginoon. Tunay ngang isang pagpapala na kami magsama-samang umawit at makinig sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagtaguyod niyo sa amin sa nakaraang linggo. Salamat sa iyong habag at awa at pagpapala. Panginoon, patawarin mo kami sa aming kasalanang nagawa laban sa iyo at maging laban sa isa't isa. Alam namin, Panginoon, na makakalapit lamang kami sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na namatay sa krus para sa aming mga kasalanan. Panginoon, pinanalalangin namin ang aming bayan. Pagpalain niyo po ang aming bayan. Bigyan niyo po ng karunungan at kalakasan ng ang mga leader na ininyong itinakda upang mamuno sa amin at mamuno sila ng tama at wasto, Panginoon. Tinataas din po namin ang aming iglesia, Panginoon, dito sa GFC, maging ang mga iglesia nagtitipon, mga tapat na iglesia nagtitipon, Panginoon, ngayong araw na ito. Nawa, Lord, ang iyong pangalan ang may taas. Lord, hindi lang dito, maging Lord, sa mga pagtitipon sa ngalan mo, Panginoon. Lord, pinanalangin namin ang aming mga elders, patuloy niyo pong bigyan sila ng kalakasan, kasiglahan, ang joy, Lord, even, Lord, in caring and serving, Lord, this body, itong kapatiran sa GFC, Panginoon. Dalangin din po namin na kami din ay maging pagpapala sa kanila kung paano sila nagiging pagpapala sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, about isa sa amin, Lord, yung mga may sakit, mga nangangailangan, kinukulang, physical man o spiritual, Panginoon. Lord, itawid mo kami, Lord, umaasa kami sa iyong katapatan, sa iyong biyaya, Panginoon. And Lord, ihanda mo po ang aming puso sa aming pakikinig sa iyong salita. Lord, bigyan niyo po kami ng soft hearts, Panginoon, and minds and hearts, Lord, that are captive, Lord, nakasuko, Lord, sa iyo at iyong salita. Lord, ang lahat na ito, Lord, ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Diyos na si Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Magandang hapon, Dan. Sana may translator si Dan. Babalik po tayo, no? Babalik po tayo ngayon at magpapatuloy tayo doon sa itinuro ni Pastor Pedro nung nakaraang linggo. Nalala niyo po, last week po kasi may break po tayo, no? Resurrection Sunday. So, iba po yung passage natin. But this time po, babalik po tayo sa tinuro ni Pastor Pedro. Nandito pala si Pastor Pedro, galing pa siyang Batangas. Nandito siya sa Troas. Malalaman niyo po yung context mamaya. No? May joke lang po kami nung nag-meet po. Nakasama po ako sa meeting nila nung nakaraang linggo lang po, nung Webes. So magpapatuloy po tayo sa 2 Corinthians chapter 2, kung saan po, last time po nakita natin yung puso ni Pablo sa kanyang panawagan sa mga mananampalataya sa Korinto, na patawarin at ibalik o i-restore yung nagkakamali, nagkakasalang kapatid. Kung naalala niyo po, Ministry of Forgiveness, yun po yung title ni Pastor Pedro for that preaching. Sa ating talata naman po ngayon, makikita natin ng isa pang bahagi ng puso at sukdulang o yung ultimate focus ni Pablo. Habang tinatalakay po niya ang sakit, ang kanyang paghihirap na naranasan niya bilang ministeryo ng Ebanghelyo. Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatang luha ngayon, tagumpay bukas. Hindi po yan pelikula, hindi po yan teleserye. Pero maintindihan niyo po mamaya pag dinaanan po natin yung passage. Nung ako po ay mas bata pa po, ng mga mid-80s, lagi ko pong inaabangan itong American sports show na madalas nilang nire-replay sa RPN 9 sa umaga at sa hapon. Siguro, sana po malala niyo ito. Nire-replay palagi. Ang palabas po na ito ay tinatawag na ABC Wide World of Sports. Nalala niyo po? Hindi. Madalas ka nire-replay yun. Nagpapakita po yung show na yan ng mga iba't ibang sporting events. Basketball, boxing, weightlifting, swimming, skiing, motorsports, and marami pa po. Honestly po, nakalimutan ko na po ang karamihan sa napanood ko, no? Sa dami ng pinapalabas nila. Umaga, hapon nga po, puro replay pa. Ngunit hanggang sa araw na ito, tandang-tanda ko yung opening music at yung iconic words ng show na yan. The thrill of victory and the agony of defeat. Siguro konti lang mga 80s dito. Makaramihan dito 70s yata or 90s. So, ano po yan so nung na-assign po yung, pinapakita po na parang nakadalawa po yung screen, pinapakita yung mga nananalo, pinapakita yung natatalo, nagsisplit screen po yung TV, At nung na-assign po sa akin itong passage na to ngayon, yung music po at yung mga nagpapalitang imahe nga po ng tagumpay at kabiguan mula sa show na yan, naalala ko po silang lahat muli. Kasi nga po, yung larawan nung show na yon at yung larawan ng passage natin ngayon, may similarity po siya. At ito ay ang mga luha at paghihirap ni Pablo at ang tagumpay ni Kristo. Maaari ko po ba kayong anyahan, kung pwede po kayong tumayo, yung mga kaya lang pong tumayo at tayo ay magbabasa mula sa salita ng Diyos. Sa 2 Korinto, 2 kabanata, talata 12 hanggang 17. Nang ako'y dumating sa Troas upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, may pintong nagbukas para sa akin sa Panginoon. Subalit ang aking isipan ay hindi mapalagay, sapagkat hindi ko natagpuan doon si Tito na aking kapatid. Kaya't ako'y nagpaalam sa kanila at nagtungo sa Macedonia. Subalit salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan at sa iba ay samyang mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito?
sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi bilang mga taong tapat, bilang inatasan ng Diyos sa harapan ng Diyos na nagsasalita kami para kay Kristo. Maraming salamat po. Maaari na po kayo umupo. Quick review lang po. Context lang po. Mabilis lang po ito. Isinulat po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto ang matinding liham o severe letter. Kung kasama po namin kayo for several weeks na, very familiar na po kayo dito. At dito po sa ating passage ngayon ay kanyang hinihintay si Tito o si Titus na mag-report at sabihin sa kanya ang tugon ng mga taga-Corinto. At ang severe letter na ito ay nagbibigay kay Pablo ng matinding pagkabalisa. Severe din po yung epekto sa kanya, no? Sinabi po ni Pablo, sinabi niya na siya ay nasisiraan ng loob, nalulumbay, nanlulumo, sa Ingles, depressed. Yan po talaga ang mga salitang ginamit sa iba't ibang Bible translations upang ilarawan ang kalagayan ni Pablo. Makikita po natin to sa 2 Corinthians 7:6. Pwede niyo pong daanan po mamaya. Tanong po siguro, bakit si Pablo sobrang affected? No? Bakit po siya sobrang nanglulumo? Ito ay sapagkat po si Pablo ay labis na nagmamalasakit sa mga mananampalataya sa Corinto. Yung iglesia po kasi sa Corinto, ito po ay kanyang itinaguyod. Isang lugar po ito na kung siya ay nanirahan ng pinakamatagal, kaya hambing niya po sa mga ibang churches po that he planted. Pinakamatagal po siya nagstay. At marahil ay masasabi natin kung saan siya din higit na nagpagal at nagpakahirap dun po sa pagtataguyod sa kapatiran. So grabe po yung kanyang affection para sa mga taga-Corinto. At sadya pong hindi makayanan at lubos maisip ni Pablo na ang mga mananampalataya sa Corinto ay sadyang napakababaw, mahilig magwatak-watak, napaka-makamundo, napaka-makasalanan. Higit pa riyan, sila ay may panganib po na sila ay tumalikod kay Pablo upang paniwalaan ang mga kasinungalingan ng mga huwad na guro na tinatawag ni Pablo later on po doon sa passage natin, sa last verse doon. Tinatawag ni Pablo ng mga mangangalakal o peddlers po sa Ingles. At yun nga po, after po nung Corinth niya po, bit-bit ang matinding kalungkutan, bumalik po si Pablo sa Efeso at doon niya hinihintay ang kanilang tugon doon po sa severe letter parang liham na pasaway kasi nire-rebuke niya po ang mga taga-Corinto doon po sa severe letter. No? At yan po ang context po, in short po, yan po ang context natin dito sa ating pagsisimula sa chapter 2, verse 12. Ito po ang ating mungkahi at parang pinaka-main sub-proposition po for today. Isinulat dito ni Pablo ang tungkol sa kanyang kasalukuyang realidad, yung sitwasyon po niya, ang kanyang mga pangamba na gumagambala sa kanya mula sa ministeryo. Ngunit sa gitna ng paghihirap ay nakita niya ang kalulhatian at tagumpay ni Kristo sa kanyang buhay at ang epekto ng Ebanghelyo sa buhay ng mga mananampalataya at ng mga mapapahamak. Ang outline po natin, may 3 po tayong divisions. Una ay ang luha ni Pablo. Ikalawa, ang tagumpay ni Kristo. At ikatlo, ang kalakal ng krus. Kalakal ng krus. Doon po tayo sa unang bahagi, luha ni Pablo, nang ako'y dumating sa Troas upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, may pintong nagbukas para sa akin sa Panginoon. Subalit ang aking isipan ay hindi mapalagay sapagkat hindi ko natagpuan doon si Titus na aking kapatid. Kaya't ako'y nagpaalam sa kanila at nagtungo sa Macedonia. Another quick review po ng basically po yung pagkakasunod-sunod lang po ng pangyayari, yung series of events po sa ating pagbubukas dito sa verse 12, kung saan nga po matatagpuan natin si Pablo sa Troas. Gaya po na nabanggit kanina, si Pablo ay nasa Efeso na po siya mula sa Corinto, at dito nga po sa Efeso, dito po niya sinulat ang severe letter
Makita po natin yan sa 2 Corinthians 2:4. At pagkatapos po, pagsulat po niya ng severe letter, pinadala po niya yan kay Tito. Si Tito pumunta ng Corinto. Sabi po ng mga scholars, kasi po, di ba, nasa Efeso siya, paano siya napunta sa Troas? Sabi po ng mga scholars ay kinakailangan ni Pablo na lumisan, umalis ng Efeso, pagkatapos ang riot, ang may kaguluhan pong matinding kaguluhan na nangyari po doon dahil kay Demetrius. Hindi ko po nalagay kung anong si Demetrius, ano po ba ang Filipino, Tagalog, Demetrius din siguro. Demetrio. Salamat po. Kung naalala niyo po, si Demetrio po ay ang panday pilak o silversmith. Silversmith. Na ang negosyo po niya doon po sa Ephesus, paggawa po ng mga idols, at mga dambana o shrine na lubhang na apektuhan po ang kanyang negosyo dahil po sa pangaral ni Pablo na ang mga Diyos na ginawa ng mga kamay ay hindi mga Diyos. Familiar po kayo doon, sa Acts 19 po yun. At dahil po dito, nag-instigate po, sinimulan po ni Demetrio ang matinding riot, kaya po na-force po si Pablo. Of course, di po siya na-force. In God's sovereignty, napunta po si Pablo sa Troas at doon po niya sasalubungin si Tito. Ang problema po ay hindi mahanap ni Pablo si Tito. Titus na lang po. Titus. Sa Troas, bagaman tila, may pinasabi ko ng mga scholars, may pinag-usapan po sila doon sila magkikita, meeting point po, kasi hub po yung Troas, seaport po kasi siya. Actually po, meron naman pong resolution, hindi po sila nakita sa Troas, pero may resolution po kung saan po sila nakita. Makikita po yan 5 chapters down pa po sa 2 Corinthians, sa 2 Corinto 7, at Kabanata 7. Doon po, nakita na po si Pablo at si Tito, at ito po ay nakita po sila sa Macedonia, specifically sa Philippi po, which is part of Macedonia. Doon po nakalagay doon na sapagkat maging kami ay dumating sa Macedonia, ang aming mga katawan ay hindi nagkaroon ng kapahingahan, kundi pinipighati sa bawat paraan, sa labas ay labanan, sa loob ay takot. Subalit, ang Diyos na umaaliw sa nalulungkot ay nagpasigla sa amin sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. Ngayon po medyo naayos na po natin yung geographical part po ng ating passage, ay introduce naman po natin ng bahagya, maiksi lang po, kung sino si Tito. Si Titus po ay isang mananampalatayang Grego, Hentil, na inakay ni Pablo sa pananampalataya kay Kristo. At isa po siya sa pinagkakatiwalaan at pinakatapat na katrabaho ni Pablo para sa Ebanghelyo. Makita po natin 2 Corinthians 8:3, tungkol kay Tito, siya ay aking katuwang at kamanggagawa sa paglilingkod sa inyo, at para sa aming mga kapatid, sila ay mga sugo ng mga iglesia, ang kalwalhatian ni Kristo. Habang nakita natin si Tito na binanggit, si Tito po kasi babanggitin din po yan ni Pablo sa marami, di ba pang liham, Kabilang na po ang isang pastoral letter na addressed po sa kanya. Di ba meron po Titus? At doon po, yung Titus po, naglalayon po si Pablo na pasiglahin, palakasin si Titus sa kanyang paglilingkod at pamumuno ni Titus po doon sa Creta, sa simbahang itinatag ni Pablo. Sa Creta, iniwan niya po si Titus doon. Sabi po sa Titus chapter 1 verse 5, dahil dito ay iniwan kita sa Creta, si Titus po iniwan ni Pablo, upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng mga tatanda, elders, sa iglesia sa bawat bayan na gaya na binilin ko sa iyo. Yun po sabi ni Pablo sa kanya sa Titus 1:5. At kung gusto niyo po pong makilala si Titus, kasi po mabilis, ito na po yung kay Titus natin, hindi ko na po elaborate kay Titus. Kung lubos nyo pong gusto makilala si Titus, ay amin kayong inaanyahan na sumali, dumalo sa Tagalog Bible Study. Online po yan, every other Thursday po sa FB page po ng GFC. Ay, meron pa po, huling punto na lang kay Titus. Siya ang nagiging sugo ni Pablo sa mga difficult places. Sa mga difficult places po gaya ng Corinto at ng Creta. Ano po ang ipinapahiwatig dito? Na si Titus po ay maaasahan at mapapagkatiwalaan po. At ito rin marahil,
Kundi isipin niyo po, ito rin marahil kung bakit sobrang nabagabag, sobrang nag-alala si Pablo, bakit hindi niya nakita si Titus sa Troas? Di ba maaasahan niya, ba't hindi kami nakita sa Troas? Sabi ni Pablo, no, balik tayo sa passage natin, nang ako'y dumating sa Troas upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo, may pintong nabuksan para sa akin sa Panginoon, subalit ang aking isipan ay hindi mapalagay, sapagkat hindi ko natagpuan doon si Tito na aking kapatid, kaya't ako'y nagpaalam sa kanila tungo sa Macedonia. Obviously po, labis yung pagkabalisa ni Pablo na handa siyang umalis ng Troas. Diba po? Kahit pa, sabi niya po doon, kahit pa binuksan ng Diyos ang pinto upang ipagpatuloy ko ang gawain ng ebanghelyo doon sa Troas. Ano po? Hindi po ito ang unang pagkakataon na na ginamit ni Pablo ang salitang bukas na pinto. Sa English po, open door. Open door. Bukas na pinto upang ilarawan ang isang sitwasyon, isang pagkakataon sa ebanghelyo, no, na ibinibigay ng Diyos. Makikita din po natin itong bukas na pinto o open door sa 1 Korinto, chapter 16, 8-9. Subalit ako ititigil sa Efeso hanggang sa Pentecost, sapagkat isang maluwag na pintuan para sa mabisang paggawa ang nabuksan sa akin at marami ang mga kaaway. So nabuksan po, hindi lang po open door, sabi po niya dito, maluwag na pinto para sa ebanghelyo, no, basically po, ano. Sabi po diyan, dahil po sa bukas na pinto na ito sa Efeso, isang simbahan na ang naitatag dyan, hindi lamang po sa Efeso, kundi rin po, nadala rin po ang gospel po sa ibang lungsod sa region na yan. Sa Colossus po, sa Laodicea, nakarating din po, at sinasabi rin po ng mga scholars, marahil din daw po yung mga 7 churches na binanggit sa pahayag o sa Revelation. Part po yan dahil dun sa maluwag na bukas na pinto sa Efeso. Yun po yung naging resulta. Ngunit po sa maikling pamamalagi ni Pablo sa Troas, sinabi ng mga scholars na nakamamanghang may simbahang itayo sa Troas. Kahit po napakaisi ng panahon ni Pablo doon, no? Meron pong simbahan na itatag doon sa awa, sa habag at soberanya lamang ng Diyos. Makita po natin yan sa Acts 20 na po. Kasi parang parallel po yan sa ating verse. Ibig sabihin po, hindi po naging balakid sa Diyos na maiksi lamang ang pananatili ni Pablo doon. Siguro po iniisip niyo po ngayon, ano? Hindi pa naisip ko nung aking pinag-aaralan po ito, bakit nagmamadali si Pablo? No? Bakit sobrang siya nagmamadali? No? Nasabi na po natin kanina dahil po sobra yung kanyang pagmamalasakit sa mga mananampalataya sa Korinto, nagdudulot sa kanya ito ng kalungkutan, at basically parang napaparalyze po siya, nababalisa siya sa Troas, ano po? Sabi po, ito po yung nararamdaman ni Pablo para sa mga Korinto, 2 Corinthians 2 verse 4, sapagkat mula sa maraming kapigatian at hapis ng puso, ay sinulatan ko kayo na may maraming luha. Hindi upang kayo maging malungkot, kundi upang inyong malaman ang masaganang pag-ibig na taglay ko para sa inyo. May bukas po na pinto sa Troas, ngunit walang pahinga si Pablo para sa kanyang espiritu. Dahil kailangan po niya mahanap si Titus. Gusto po niyang malaman kaagad yung sitwasyon sa Korinto. Nakayanan naman po ni Pablo, obviously po, ginamit po siya ng Diyos. Nakayanan po ni Pablo magturo pa rin, mangaral sa Troas, ngunit po ito ay obviously puno ng lungkot at kagambalaan. Ano? Siguro po iniisip po nating lahat. Grabe naman si Pablo, grabe naman si Paul, ano? Nagpunta sa Troas to preach the gospel of Christ, may open door, tapos biglang umalis, ang bilis naman. Siguro po yung meron sa ating mga magulang o kapatid sa probinsya o sa ibang bansa ay makaka-relate sa nararamdaman ni Pablo. Dahil po kapag may isang sitwasyon na nakaka-apekto sa iyong pamilya, kung sila man ay in trouble, kung sila ay marahil ay niloloko, kung sila ay lubog sa isang matinding problema, ikaw din naman po, di ba? Tayo din naman po ay higit na maapektuhan hanggang sa punto na hindi tayo makapag-isip na maayos, hindi tayo makafunction ng maayos. Ano po? Isipin niyo rin po, ganun din po ang kalagayan ni Pablo. Pero
Pero ganito rin po, hindi rin po natin mapapagkaila na ang naging hadlang sa bukas na pinto or open door na sitwasyon sa Troas ay nagmula mismo kay Pablo. Hindi niya hindi po niya masamantala itong pagkakataon nito dahil na-paralyze nga po siya ng kanyang sobrang pagkabalisa situation sa Corinto. Siguro po inisip niyo po, tataka kayo, na si Pablo ba talaga to? Parang very anti-Paul yung nangyayari kay Pablo dito, no? Si Pablo na paboritong apostol ng marami sa atin dito, bayani ng maraming theologians, kasama na si John MacArthur, paborito niya si Pablo. Si Pablo na dito ay inaamin ang kanyang kahinaan, ipinapahayag ang kanyang kabiguan sa harap ng mga mananampalataya sa Corinto. Si Pablo ba talaga to? Ngunit makikita din po natin dito na si Pablo, hindi po niya ipinagtatanggol ang kanyang failure at sa halip ay umaamin siya habang siya ay nagsusulat. Wala akong pahinga, kailangan ko makita si Titus, aalis ako papuntang Macedonia. Parang hindi po kapani-paniwalang sequence of events kay Pablo, sa buhay ni Pablo. Marahil sinasabi niyo po ang hina naman ni Pablo. Ngunit kung may isang bagay na dapat tandaan patungkol kay Pablo ay ito. Wala siyang problema, si Pablo, wala siyang problema sa paghahayag na ang kapangyarihan ni Kristo ay ang kanyang sandigan at masasandalan, lalo na sa kanyang mga panahon ng kahinaan. Willing po siya ni-admit na mahina po siya. Sabi po niya sa 2 Corinthians 12:9, subalit sinabi niya sa akin, sinabi ng Diyos kay Pablo, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Ngunit hindi po siya nagtatapos ang ating passage, hindi po siya nagtatapos ang kwento ni Pablo sa ating passage. Meron pong dumating na napakatindi, napakalaking transition sa verse 14. At dahil po dito, yung pagtuon ni Pablo, yung focus ni Pablo, bigla pong lumipat sa kanyang horizontal situation, yung kanyang pananaw po. At naging vertical po, na tumingala po siya, nag-iba po ang kanyang pananaw, mula sa kaguluhan na nangyayari sa kanyang buhay, bigla po siyang tumungo sa matagumpay na kalwalhatian ni Kristo. At yan po ang ating second division. Pupunta na po tayo dyan. Verses, tagumpay ni Kristo. Subalit salamat sa Diyos na siyang lagi nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo at sa pamamagitan natin ay pinapahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Nag-iba po yung kanyang perspective. Salamat sa Diyos na lagi nagdadala sa atin sa tagumpay. Ang bilis po, ano? Tinatawag po ng mga theologians itong bahagi na ito na binubuo ng 2 talata, actually 14 and 15 po yan. Ang tawag po nila sa section na ito ay the Great Digression. Bigla po lumipat Nag-digress po siya, nag-shift po siya, no? Ako tawagin ko na lang po siguro itong the Great Parenthesis kasi iba po yung nangyayari, but it's the same thing basically, no? Tumalon po si Pablo bigla dito. Dito po makikita natin na si Pablo ay lumipat mula sa kanyang nakikitang katotohanan, yung sa sitwasyon niya, patungo po sa mga hindi nakikitang totoong sitwasyon, Kung saan, si Pablo po dito, inililipat po niya yung kwento mula sa kanyang personal na kahirapan at pangamba patungo sa kanyang posisyon kay Kristo. Yun po yung nangyari po dito. Sa verse 14 po, makikita natin si Pablo sa kabila ng lahat ng paghihirap at naranasan niya at sa kalaulan ay, actually patuloy pa rin po itong mararanasan. Nagawa po ni Pablo na tumingala at sabihin, subalit salamat sa Diyos na siyang lagi nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo. May shift po na nangyari. Ang mga salita sa ating passage patungo sa pagtatagumpay, dyan po sa verse na yan, o triumph po sa English, ang salin po sa Greek po niyan ay triambionti emas. Ang eksaktong interpretasyon po nito, itong triumph po actually, ay may, paksa po ng isang debate po actually among the theologians at sa ipagbasa rin po kayo ng commentaries.
Ang buong akala ko po kasi, nung aking sinisimulan po itong passage ito, pag-aralan itong passage ito, madali lang pong basahin at madali lang pong ipaliwanag ito. Ngunit tila po may pagkakahati po ang mga favorite natin mga theologians, ano po, kung ano ang pananaw nila, ano ibig sabihin ng triumph exactly, ano po. Pero bago ko po iharap sa inyo ang dalawang pananaw, ano po, ihambing po natin ng mabilisan din po. Hayaan niyo muna pong ilarawan ko sa inyo, mas mahalaga po ito yung imahe po na pinapakita ni Pablo dito tungkol sa triumph o yung maluwalhating tagumpay. Tagumpay. Yung triumph po, ang pinaka-grand, pinakamahalagang kaganapan sa Roma upang ipagkaloob ang pinakamataas na karangalan sa isang mananakop na general. At hindi ito basta-bastang posisyon na ibinibigay sa maraming general regularly. Hindi po ito parang promotion lang. Hindi po, mabigat po ang triumph. Ang triumph po ay ang may pinakamataas na parang key performance indicators. Ano yun? KPIs po, pinakamataas na qualifications para ang isang triumph ay mangyari. Para bigyan ka ng honor of being given a triumph. Ang karangalan pong ito ay maibibigay lamang sa isang nanalong Roman general kung kanyang matutupad ang mga sumusunod na conditions. Ito po yung mga conditions. Una, dapat ganap siyang isang commander-in-chief sa battlefield. Nandun po siya sa battlefield. Hindi po siya armchair general na nasa opisina tapos inuutusan lang yung mga tao niya. Dapat po nasa battlefield po siya. First requirement. Second requirement, dapat po na yung laban o yung kampanya nila ay lubos na natapos na at yung mga tropa ni General ay nakabalik na sa Roma. Completed, bawal po yung incomplete grade. Dapat po completed, nakabalik na po sila sa Roma. Dapat din po na napangunahan ng ito pong commanding general na ito, ang pagpatay sa 5,000 kalaban sa isang inkwentro. Isang kwento lang po. Dapat po may ganun siya. Mayroon po silang tick box eh. Dapat din po na malaking teritoryo ang nakuha ng general na ito para sa Roman Empire at dapat po na panalunan niya ito laban sa isang dayuhang kalaban. Hindi po pwedeng civil war, ibig sabihin. Dapat po foreign at dapat po hindi lang nag-recover ka ng land, dapat bagong teritoryo. Napakataas po ng requirements ng triumph po. Kaya po sinasabi ng marami ay ito po ay halos once in a lifetime celebration, ceremony in honor of this general. Bilang parangal po sa isang mananakop na general, magkakaroon po ang triumph po ginagawa nila, meron po isang precision through the streets of Rome, sa Roma po, dadaanan po nila yan all the way to the capital. May parada po. Marahil po nakakita rin po kayo mga paintings na ganito, kung saan ang mga kalahok ay nagmamarcha ng may ganitong pagkakasunod-sunod. Una po, yung mga opisyal ng Estado at ang Senado. Pagkatapos po, yung mga trumpeta, mga trumpeteers. Pagkatapos po noon ay yung mga spoils o yung mga nasamsam nila mula doon sa sinakop o mga tinalo nilang lupain. Madalas po nilalagay nila yung mga ito sa kariton at may lalaki po silang mga diorama, models po ng mga nasakop po na lupain, mga barko at marami pang iba. At pagkatapos po nito ay may puting toro o white bull na ihahandog bilang hain sa mga Diyos. Pagkatapos po nito ay magmamarcha na, papasok na ang mga prisoners of war, mga bilanggo ng digmaan. At hindi po ito small-time bilanggo ng digmaan. Andiyan po yung mga maharlika, mga hari, prinsipe, mga pinuno, mga kaaway na general na tinalo nila. At itong mga ito po ay nakakadena, pinaparada. Pagkatapos po at hindi lang po yun actually po, ito po, meron pa po silang katabi na, ang tawag po sa English po sa lictor eh. Meron pong katabi po ng mga bihag na ito, meron pa pong pumapalo sa kanila. Part po yun ng spectacle. Pinapalo pa po sila habang nagpaparada sila. At pagkatapos pa po ng iparada ito, mga prisoners na ito, ay dalawa po ang maaaring mangyari sa kanila. Ipapasok po sila sa bilangguan o kalahati po sa kanila ay papatayin. Again, part po ito ng spectacle, ng triumph.
At pagkatapos naman po, sana hindi na po kayo nalulungkot. Ito na po yung victorious part dito. Pagkatapos po ay darating na po yung mga musiko na may lira. Actually, sa kanila po hindi po nakakalungkot yun. Sa kanila it's a victory parade. Pero ini-illustrate ko lang po na ito po yung part nung parada. Ano po? So papasok na po yung mga musiko na may lira. Pagkatapos po nito ay darating yung mga pari na yung may sensor. Ano yung hawak ng incenso? Sige. Incenso, pero alam niyo po yung picture, no? Ginaganon po nila, no? May incenso po na lumalabas. Yung mabangong incenso, na parang halos cloud po, ano? Na ganun po. Yun po yung picture dyan. At so kumakalat po yung mabangong amoy mula sa insenso. At maliban po dyan ay may mga babae na nakalinya sa kalsada, nagtatapon po sila ng garlands ng mga bulaklak sa daanan. Na-imagine po yung mga bulaklak na ito, nagkalat po sa daanan, sa gitna, nadudurog sa ilalim ng mga paa ng mga kalahok sa parada, at yung mga nagbibigatang paa ng mga kabayo. So imagine niyo po yung halimuyak na kumakalat, yung pabango na kumakalat, pinupuno ang buong lungsod ng halimuyak mula sa insenso at mula din sa dudurog na bulaklak dun po sa daanan. At sa wakas po, pagkatapos ng malaki, sobrang laki at mahabang parada nito, darating na po ang pinakamahalagang tao sa parada. Walang iba kundi ang pinararangalang general. Ito pong general na to ay nakatayo actually sa isang karwahe na hinihila ng 4 na kabayo. Sa ilang triumphs nga po, ang humihila daw po ay elepante. Kailangan bagal po siguro nun. Ano? Elepante po sa ibang triumphs. Ang dakilang general ay nakadamit in grandeur, ano po, in purple tunic, embroidered po yan na may gold at palm leaves. Tapos may naka-purple toga po siya na may golden stars. Hindi ko na po translate sa Tagalog. Mahirapan po ako sobrang haba po nito. At pero imagine po yung picture, no? At may hawak po siyang ivory scepter, yung ano pong scepter sa Tagalog? Scepter na lang, scepter na may crown, na may design po ng Roman eagle. So lahat po imagine yung mga symbols of honor nandito po sa general na ito. At sa pinakadulo kasunod po niya yung pamilya niya, of course, ano? At sa pinakadulo ng parada, after po ng general, kasunod po ng general, na makapangyarihang general, ano po, makikita na po natin ang kanyang hukbo, ang kanyang mga sundalo, nakasuot ng kanilang mga dekorasyon. Decorated din po sila. At kasama ng lahat ng mga tao sa paligid, sumisigaw sila, triumph, triumph, triumph. Tagumpay, tagumpay, tagumpay. So imagine niyo lang po gaano ka-spectacular po itong triumph na ito. Ang mga taga-Korinto po ay may higit na kaalaman at karanasan sa triumph. Hindi po lingid sa kanila kung ano ibig sabihin ng triumph. Kasi po 180 to 200 years bago po sinulat ni Pablo itong 2 Corinthians, meron pong triumph na nangyari po, yung pananakop ng Romanong general at consul na si Lucius Mummius sa Corinth po mismo, kaparte po yung Corinth dun sa sinakop niya. So, parang may experience po sila sa triumph, ano po. Sinasabi po kasi na itong triumph na ito na nangyari sa kanila, ito po ang isa sa pinaka-spectacular triumphs na nangyari sa kasaysayan. Actually, at hindi lang po yun, 180 to 200 years meron triumph sa kanila. Pero po, merely 5 to 6 years prior to 2 Corinthians, AD 51, actually po, bago sinulat po itong 2 Corinthians, 5 to 6 years lang po, ipinigdiwang ni Claudius naman po ang kanyang tagumpay laban sa mga Briton. May triumph din po. So very familiar po sila sa picture na ito. So kung ikaw po ay tiga-Korinto, alam niyo po, kuha niyo kaagad ano sinasabi ni Pablo. At kung ikaw ay mananampalataya sa Korinto, alam mo kaagad, tinutukoy ni Pablo si Kristo na nagmamarcha sa pagtatagumpay, si Kristo bilang dakilang manlulupig na namumuno sa lahat ng tao, nangunguna sa kanyang mga kawal sa tagumpay, nangunguna even sa mga bihag. Tanggapin man ng mga bihag ito o hindi, wala silang choice. At ito ang larawan sa isip ni Pablo dun sa verse 14. At again, napakalaking pagbabago kumpara sa pagkabalisa ng kanyang puso at espiritu sa verse 13. Andyan po sa screen na po. Sa 13 po, subalit ang aking isipan na hindi mapalagay, di po?
Pagdating po sa verse 14, sabi po dyan, subalit salamat sa Diyos na siyang lagi nagpapadala sa atin sa nagpagtatagumpay kay Kristo. Siya po ay lumipat sa kanyang nakapanlulumong pananaw. Lumipat po siya, di ba po? Sinabi na po natin, lumipat po dun sa triumphal parade. Again, horizontally po, sa pananaw ng, hindi lang po niya, pananaw din ng tao, parang talo si Pablo, nasiraan ng loob, bigo, hirap sa ministeryo. Ngunit, again, may sudden turn po. May bigla nag-iba, tumingala si Pablo, nakita niya ang tagumpay ni Kristo, at nanumbalik ang kanyang tamang perspektibo. At nagpapasalamat si Pablo para sa privilege po na mapapunuan to be led by His Lord and Savior, Jesus Christ. Key point naman po para sa atin. Wala pong panahon sa buhay ng isang mananampalataya, walang sitwasyon na hindi tayo pinangungunahan ng Diyos. Kahit na mga bagay sa ating buhay ay tila nawawala o lumalabas o nag-spin out of control, lagi nating tandaan na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Ang Diyos ang may control ng lahat-lahat sa ating buhay. Ngayon naman po, balik po tayo rin sa ating pinark kanina na ano po ang ibig sabihin ng triumph. Diba? Paano po tayo pinangungunahan ng Diyos sa pagtatagumpay? Ano po ang role ni Pablo dito sa parada? Diba po? Again, sabi po natin kayo na mayroon pong dalawang pangunahing pananaw tungkol sa metapora dito sa triumph sa verse 14. Particular po kung ano po ang participation ni Pablo and even by extension to us po. Ano bang role natin dito sa parada na ito? Two views. First view po, si Pablo ay pinangungunahan bilang isang bilanggo. Bilanggo po siya. POW po siya doon sa prosesyon. Ayon po sa ilang theologians and commentaries, si Pablo dito ay isang figure of shame, figura ng kahihiyan. Inaakay tungo sa kamatayan gaya ng kanyang Panginoong Jesus. Yan po yung first view. Para dyan po sa view na yan, ang triumph daw po ay ang Diyos conquering Paul on the road to Damascus. Ano po natin yung kwento na yan. At ngayon ay siya ay pinangungunahan bilang isang slave of Christ, alipin ni Kristo. At dahil po yan upang maipahayag ni Pablo ang kadakilaan, kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos sa kanyang pananakop, sa kanyang being conquered po. Yan po ang unang view, si Pablo bilang bilanggo. Pangalawang view, second view, ang pananaw naman po dito ay si Pablo kasama ang kanyang mga katrabaho sa Ebanghelyo and by extension tayo rin po. Pinamumunuan naman po sila at tayo bilang mga matatagumpay na sundalo. Kung nasundan niyo po yung imagery kanina, sundalo naman po dito. Nagmamarcha sa likod ng general sa isang matagumpay na parada na nakatuon sa kalwalhatian at karangalan ng kanyang commander, na kanyang general na si Jesucristo. That's the second view. Sabi ko sa verse 14 lang po, daanan ko yung verse 14. Subalit, salamat sa Diyos na siyang lagi nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakakilala sa Kanya sa bawat dako. Kailangan ko lang pong balikan para lang malagay din po tayo sa verse na ating pinag-uusapan. Itong second view po na binanggit ko po, na si Pablo bilang sundalo, hindi po bilanggo. Ito po ay para po sa akin. Ito po ay more direct, mas diretso po, mas logical po, and siguro masasabi ko, mas compelling na rin po. Hindi lamang po dahil ito po ang pananaw nila John Calvin, ni John MacArthur at ng Tyndale Commentary, ngunit higit sa lahat po, dahil po ito yung parang pinakaangkop po doon sa daloy ng kaisipan ni Pablo sa konteksto ng ating passage. Kasi ito po yung gumaganap na bilang counterbalance po doon sa verse 12. Yung nakikita po niya na kanyang kalungkutan, yung kanyang sitwasyon. Ito po yung bumabalansi po doon sa view niya na yun.
Pero meron lang din po akong gustong tuunan ng pansin dito po sa more victorious, itong soldier na view po na ito, no? Meron din po kasi itong view na dapat natin siguraduhin na hindi iyon yun. Ito po yung, hindi ko alam kung familiar po kayo sa konsepto ng triumphalist. Yung triumphalist approach sa ministry naman po. Ang triumphalism po, from the word triumphalism po ay madalas na humahantong sa mga mananampalataya na pinagsasama-sama o minemerge nila ang Kristyanismo sa kapangyarihang pampolitikal, impluwensya ng lipunan, at maging ang mga pananakop ng militar na nangyari noong panahon ng mga krusada sa Roman Empire, kung naalala niyo po. Yan po yung triumphalist view po, na hindi po dapat yun ang mapuntahan natin, na ang ibig sabihin po. Actually po, itong view po nito, yung triumphalism po, hanggang sa ngayon makikita po natin itong mindset na to sa simbahan. Hanggang ngayon po sa panahon natin. For instance po, kung familiar kayo sa Kingdom Now Theology, familiar po, kikwento ko po. Pero alam niyo po ito, binigyan ko lang po ng title po, Kingdom Now Theology, na kung saan ay sinasabi nila na ang Diyos ay nagdanais na ang mga Kristiyano ay magkaroon ng kapangyarihan sa buong mundo ngayon. Di ba? At ang mga believers daw po, ayon sa kanila, ayon sa theology nito, ay may authority in heaven and on earth, and even to speak power, may the power to speak things into existence. May ririnig niyo po yung mga statements na dito po sa theology nito, I am a child of the King, and my life will be healthy, prosperous, best life now, right now, full of positive things, free from discouragement. Alulungkot ka, hindi pwede yan. Immune from trials, exempt from the effects of the fall, exempt from the effects of sin. Malinaw po na hindi po yan ang sinasabi ni Pablo sa verse 14. At lalo pong napakalayo din po niyan sa mga struggles na nararanasan ni Paul sa verse 13. Kasi makikita mo di ba, hindi po siya dito biglang sumakses. Kung alam niyo po yung meaning na sumakses, hindi po siya dito biglang sumakses May pinagdaanan po si Pablo. Balikan lamang po natin yung dalawang pananaw doon sa pong role ni Pablo doon sa procession. Una po doon, di ba, sabi natin si Pablo, unang view po si Pablo at tayo mga believers na rin po, as prisoners, captives conquered by Christ. Yan po yung first view. Or ikalawa, si Pablo at ang mga believers, tayo ay mga sundalo, hukbo, co-conquerors in Christ. Kahit po, saan kayo pumunta rin sa pananaw na yon, although mas para sa akin, mas compelling po yung ikalawa, pero kahit saan po kayo pumunta sa pananaw na yan, may pareho po yan na conclusion. Maglaland po yan sa isang conclusion. At ito ang conclusion. Na si Kristo ang mananakop na general at tayo ay ang mga kalahok. Kalahok lamang tayo bilang mga sundalo o mga bihag sa kanyang maluwalhating posisyon. Kalahok lang po tayo. Kahit ano po pong pananaw natin. Ang kaluwalhatian ay kay Kristo lamang, maari lamang nating isigaw ang tagumpay, tagumpay, tagumpay bilang pagsamba kay Kristo. Tumungo na po tayo sa ikalawang bahagi naman ng verse 14. Sorry, dyan pa rin po tayo. Salamat, pagtutupay kay Kristo at sa pamamagitan natin ay pinapahayag ang samyo ng pagkakakilala sa Kanya sa bawat dako. Obviously po, again, katuloy po ito ng imagery po ng triumph. Napag-usapan na po natin itong visual na ito, yung paglalarawan po ito kanina tungkol po rin sa halimuyak na kumakalat mula sa insenso at mula sa mga durog na mga bulaklak sa kalsada, na kumakalat po itong pabango na ito sa buong lungsod po ng Roma. Ang pangunahing idea po dito ay ang Diyos sa kanyang awa at biyaya ay pinili niya na ipalaganap ang matamis na halimuyak ng kaalaman ng Diyos. Yun po yung halimuyak na kaalaman tungkol sa Kanya, si Kristo Jesus, sa lahat ng dako, it refers po to the gospel po, sa pamamagitan natin. Ibig sabihin lamang na pinili ng Diyos ang sangkatauhan
upang mapalaganap ang ebanghelyo sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Pinili po niya tayo na mag-spread ng gospel, yung halimuyak ng kaalaman tungkol kay Kristo, ang ebanghelyo. Sabi po sa Isaiah 52:7, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Paano nila maririnig ang mabuting balita? Sa pamamagitan ng mananampalataya na nangangaral at nagbabahagi ng ebanghelyo. Romans 10:17 po. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ito pong pagpapalaganap ng halimuyak ni Kristo, ito po yung gospel isa po itong utos sa ating lahat na mananampalataya. At dahil dito, lahat ng nakakarinig ng mabuting balita ay may pagkakataong maniwala. At lahat ng sumasampalataya at tumatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Siguro niisip niyo po, okay, lahat tayo mandated to share the gospel, Pero dapat ba tayo, na maging sisidlan? Dapat ba tayo na magkaroon ng karangalan para ating i-share po itong halimuyak ni Kristo, itong gospel? Ang sagot naman po, hindi po. Hindi po. Na wala po tayong, hindi po tayo karapat-dapat. Hindi po, flawed po tayo di ba? Flawed po tayo as believers. Maging kay Pablo rin po, hindi, pagdating po natin dun sa later verse po, mas maintindihan po natin ito, Pero kahit pa po flawed tayo as believers, pinili pa rin po ng Diyos, na tayo ang gamitin upang mapalaganap ang halimuyak ni Kristo, ang ebanghelyo. Balikan lang po natin yung verse, yung halimuyak ng ebanghelyo ni Kristo sa verse 15 and 16. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos, sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay samyong mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at sa iba ay samyong mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Sinasabi ni Pablo na bilang mga tapat na mga ngaral at tagasunod ni Kristo, ang mga apostol mismo, ang kanilang mga paghihirap at pagdurusa ay bumubuo ng isang matamis na halimuyak ni Kristo na umaakyat sa Diyos. A sweet aroma rising up to God. Pansinin din po natin yung tagapalaganap ng halimuyak na tumutukoy kay Pablo at maging sa atin, ito po ay nakalulugod sa Diyos. Dahil nakakalugod po ito kapag ating hinahayag ng tapat si Kristo. Ito pong analogy po dito na pleasing aroma of Christ. Familiar po ito sa parehong mga Hudyo at sa mga Hentil. Sa mga Hentil po, syempre po, alam po nila yung triumph. Diba? Kaninang diniscuss na po natin. Pero sa mga Hudyo po, itong pleasing aroma, ang konteksto po nito ay yung mga burnt offerings as an aroma pleasing to God. Makita niyo po ito sa lumang tipan sa Genesis 8, Leviticus 23, Numbers 28, at particularly po sa yung mga nagno-notes po, kung gusto niyo po, doon po sa Leviticus chapter 1, paulit-ulit po yan, verse 9, 13, 17, burnt offering with a pleasing aroma to God. So familiar po yung both Jews and Gentiles dito. Nang si Kristo po ay namatay para sa ating kasalanan, ito po ay isang mabangong handog na lubhang nakalulugod sa Diyos. Ephesians 5:2, at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Sa triumphal procession po ng mga Romano, ang insenso ay inaalay nila sa Diyos. Di ba po yung sa picture natin kanina, sa mga Diyos-Diyosan nila. Pero kahit po inaalay po nila yung mga insenso nila sa kanilang Diyos, naaamoy din po ng mga tao yung aroma, yung halimuyak na nanggagaling dito. So muli po, meron po itong vertical at meron po itong horizontal component, itong illustration ng halimuyak. And this leads us to a most important point. Habang ang sakripisyo ni Kristo sa krus
ay laging may kaayang-ayang amoy sa Diyos, ang halimuyak ni Kristo, ang ebanghelyo, ay maaaring magkaroon ng dalawang magkaibang tugon mula sa dalawang grupo ng tao. Sa niligtas at yung mga mapapahamak. Dati po, I used to work in a company na nagbebenta po ng pabango. At parte po ng aking trabaho ay uma-attend po ako ng mga FGD, yung focus group discussions. And kasi po gusto nilang i-test po yung mga pabango, yung mga fragrance brands na gusto bago nilang i-launch. Tinetest po nila sa iba't ibang grupo ng mga tao. And it's always interesting po to observe na iba't iba po yung reaction ng mga iba't ibang tao, iba't ibang grupo sa iisang exact scent. Isang set po, iba-iba yung sinasabi nila. Yung kalahati po roon, sasabihin po nila, gustong-gusto po nila yung pabango. Gustong-gusto nila na willing sila na bibilihin nila. Siyempre, tuwa po yung kliyente. Pag bibilihin nila yung pabango, isi-share nila yung pabango sa mga kaibigan nila, sa mga kamag-anak nila. Kahit yung asawa nila, bibigyan din nila nung pabango, pipilitin nilang gamitin itong pabango nga to. Kahit pa yung tinetest namin na pabango ay sobrang floral. Bibigay po nila sa asawa nila yun. Ganun po nila kagusto yung pabango. Yung kalahati naman po, i-reject yung pabango. Yung iba po, mabait. Very polite po sila, sabihin nilang, ay, hindi para sa akin yung pabango na yan. Para daw yan sa mami nila, para daw po yan sa mga kaibigan nila, kapitbahay nila. Sa lahat pwede, pero sa kanya ayaw niya. No? And meron din po iba talaga ayaw nila yung pabango. Isang amoy pa lang, halos galit yung reaction. Ano? Yun po yung nature of fragrances. Na po. Even po yung pabango can be divisive. Nadi-divide din po ang mga tao. Ano po. For example po, durian. Durian, di ba po? Yan, napaka-polarizing yan. Parang either gusto mo yan o hindi mo gusto yan. Wala pa po ako na-meet na okay lang. Okay lang ang durian. So, sobrang nga pong polarizing yan. Issue po yan, di ba, sa mga aeroplano at sa airports. Ano po. Yung iba po nananakam, yung iba po, pero yung iba po sobrang offended sa durian. Ano po. Isa pa pong example, kalachuchi. Lalo sa gabi daw, ano po. Kami po sa bahay, meron po kaming halaman na dama de noche. Yung asawa ko po, gusto po niya amoy ng dama de noche. No? Pero sa ibang tao po, ayaw din po nilang dama de noche. Kasi same po yung connotation dun sa kalachuchi, di ba po? Parang pampatay daw po yung amoy ng... Yun po yung sinasabi nila, di ba po? Pero kami po gusto po namin, walang problema. Isa pa po, bagoong. Bagoong, di ba? Bagoong. Iba, konting amoy pa lang, ayaw na. Ano po? Isa pa po, cheese. Pero wala akong problema sa cheese. Gusto po yung cheese. Pero iba po, di ba? Lalo yung mas napapanis yung amoy, mas mabuti. Pero iba talagang suklam na suklam. Ano po? And the list goes on. And I'm sure dami niyo po may isip. Ang punto ko po dito kasi, in the same manner ng fragrance po, nag-iwahiwalay yung mga tao. In the same manner po, ganyan din po, the gospel, yung halimuyak ni Kristo, the gospel will divide. Nakakahati po ang ebanghelyo. And makikita po natin to all over Scripture. Gayon din po sa passage natin ngayon, yung binasa lang po natin kanina. Itong aroma ni Kristo, yung halimuyak ni Kristo, na laging kaaya-aya sa Diyos, di ba? Ngunit po sa tao, hindi po kaaya-aya sa lahat. Ang ebanghelyo ay humahati sa mundo. Doon po sa verse 16, ang isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at sa iba ay samyong mula sa buhay tungo sa buhay. Again, same fragrance, no? Same gospel, but two different reactions, two different effects. Para dun sa mga, balikan po tayo sa triumph, para dun sa mga sundalo ng general, yung amoy ng insenso, yung halimuyak ng mga bulaklak, imagine niyo lang po kung gaano kasaya yun, gaano siya, parang amoy ng tagumpay. Tagline ba yun? Amoy siya ng tagumpay, di ba po? Pero ngunit po dun sa mga bihag, dun po sa prisoners na pinaparada, yung halimuyak na yun, yung same halimuyak na tuwang-tuwa yung mga sundalo, para po sa kanila, amoy po yun ng pagkatalo, amoy po yun ng kamatayan. Sabi po sa 1 Corinthians 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Same fragrance, same gospel, two reactions, two effects. Pansinin nyo rin po dito sa illustration na to, wala pong inaalok na middle ground.
Wala pong third option. At mapapansin niyo rin po, maamoy ng lahat ang halimuyak ni Kristo. Maririnig lahat, makakarinig ang lahat ng ebanghelyo. Ngunit magkakaroon lamang ng dalawang tugon. Yan po yung sinasabi ng passage natin. Kamatayan, yung samyo na to mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at yung iba naman po, samyong mula sa buhay tungo sa buhay. Walang sino mang makaliligtas sa halimuyak na ito. No, sa buhay na ito, at lalong-lalo na sa kamatayan, walang makaliligtas. There is no such thing as fragrance-free. Lahat makakaamoy, lahat mamimili. Lahat may epekto. Makakaranas ng epekto nito. Hindi po pwede, lalong-lalo na po sa ating mga mananampalataya, hindi po pwedeng neutral. Wala pong fragrance-free po. Lalong-lalo na po, hindi po tayo pwedeng maging neutral pagdating sa eternity or kawalang hanggan. Medyo malapit na po tayo matapos. May tanong po dyan si Pablo sa verse 16. Last 2 verses na po tayo. Okay, yung last part po dyan. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Basically, ang question po dyan ay who can bear the weight of knowing that the fragrance of Christ being spread by Paul's life, and by extension tayo rin po, yung ating patutuo kay Kristo, yung ating gospel sharing, lahat po yan ay may impact po sa tao, sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga katrabaho. May impact po yan kung towards eternal life or eternal death. Ang tanong po ni Pablo, meron po bang competent, meron po bang adequate, meron po bang qualified to carry that responsibility? Kaya niyo po bang isipin na inyong patutuo kay Kristo ay maaring magdala ng buhay o kamatayan sa mga taong nakapaligid sa inyo? Basically po, yun po ang tanong ni Pablo dyan. Siguro po, kaisipin niyo po yung tanong ni Pablo, sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Yung ganung burden of responsibility. Siguro coming from yung triumphal imagery, siguro maraming mag-iisip din na sabihin dapat ni Pablo, oo naman, kayang-kaya. Di ba po? Triumphant, po? Hindi lang sapat, lampas pa. Sobrang lakas ng loob. Tayong panalo, po? Actually, makikita po natin yung sagot ni Pablo kung sino ang sapat. Sinagot po yan ni Pablo rin mismo dun sa 2 Corinthians 3:5. Babala po tayo a few verses. Sagot po niya, total opposite. Sagot po niya ron, hindi sa kami ay may kakayahan mula sa aming sarili upang angkinin ang anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayahan ay mula sa Diyos. Our sufficiency is from God. Ang aming kakayahan ay mula sa Diyos. Mula lamang sa Diyos. So ang sagot ni Pablo dyan, sino ang sapat for that burden? Wala. Wala kahit isa. Si Pablo ay di sapat, walang pastor, walang missionary. Ikaw, ako, hindi tayo sapat. Hindi tayo sufficient. Kung ang pagbabatayan ay ating sariling kakayahan. We cannot spread the gospel. Hindi natin maitataas si Kristo sa ating buhay kung wala ang grasya at awa ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng ating kasapatan. Yan po yung punto ni Pablo dyan sa 2 Corinthians 3:5. Sabi ni Pablo, ang aming kakayahan, ang aming kasapatan ay mula sa Diyos, mula lamang sa Diyos. Itatakal pa po natin to more. Next week po, si Brother Josh po yung mag-handle po nito at ayoko na po mag-overreach po sa kanyang preparations po. So make sure po na nandito po kayo. Now, let's go to gusto naman po ito, let's go now to our final verse and final division for today, verse 17, ang kalakal ng krus. Kalakal ng krus. Sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na kinakalakal ng salita ng Diyos, kundi bilang mga taong tapat, bilang inatasan ng Diyos sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ang tanong at sagot na kung sino ang sapat, dun po sa verse 16, kanina, ay maghahatid din sa atin dito sa verse 17. Parang kadugtong po. Kung saan inihambing ni Pablo ang kanyang sarili versus dun po sa kanyang mga kalaban, yung mga kalaban po niya, mga false teachers po na pinagmamalaki ang kanilang kapangyarihan ng personalidad, yung kanilang powerful personality,
yung kanilang makamundong filosofiya at kanilang matagumpay na estilo ng ministeryo. Yung triumphalist po. Sabi ni Pablo, hindi kami ganyan. Ano? Tawag nga po ni Pablo sa kanila ay mga, dyan po sa passage, mga mangangalakal, kinakalakal. Mga mangangalakal. Sa Ingles po, peddlers. Peddlers po sa Ingles. Actually po, literally po, yung salitang peddler o mangangalakal, wala naman pong problema, di ba po? Alam po natin yung sabihin yan. Yan po ay isang trader o seller, nagbibenta po, di ba? Taga-benta. Tama ba? Taga-benta. Yun lang po, problema po, dahil po sa kalokohan ng mga ilang traders, yung mga nandadaya po, contextually po, hindi lang po pala ngayon, dati pa po, sa panahon pa ni Pablo, ang ginagawa po ng mga traders, mga peddlers na to, mga lalakal na sinasabi ni Pablo dito sa verse 17, hinahalo daw po nila yung nagbibenta po sila ng mga wine, hinahaluan po nila ng tubig. Tapos yung mga timbangan nila, hindi rin pantay. Doon po, yun po ang konteksto ni Pablo dito, no, actually. Now, so nagkaroon po ng negative connotation itong peddler, itong mga ngalakal, na dapat, sa total lang, hindi naman dapat, ano po. Pero dito po, ang context po nito, yung naging peddler po, naging ano na po siya, ang ibig sabihin na rin po niya is to corrupt. Tumakbo na rin po yung salitang ito to mean to be corrupt. And referring po ito yung mga taong nanloloko na nagbibenta po ng isang product ni inferior, pinalalabas nila ito na totoo, when in fact, cheap imitation lamang. Yun po yung context ni Pablo dito. No? At ang problema po, itong peddling culture na ito, itong pangangalakal na, uri ng pangangalakal na ganito, problema po nito, hindi lang po sa kultura ng Korinto, pumasok po ito sa simbahan. Yan po yung problema ni Pablo. And Paul is calling out these false teachers, itong mga peddlers, itong mga ngalakal na ito, na nag-o-offer ng diluted, di po yung tubig ginahalo sa wine, degraded, adulterated version of the gospel. Ito po, worse pa po, itong mga false teachers na to, peddlers of the gospel, were seeking personal profit, gospel for sale po, and prestige, power po, at the expense of truth and the soul of the church, soul of the people. In short po, isipin niyo po, basically sinasabi lang po ni Pablo dito, no? Kami ay tapat at sila ay mangangalakal. Ganun na po sinasabi ni Pablo dito. Nagpapahiwatig din po si Pablo dito na siya ay sapat upang isagawa ang gawain ng ministeryo at ang kanyang mga kalaban ay hindi qualified. Yun po sinasabi ni Pablo dito basically. Again, ang kasapatan po ni Pablo ay mula lamang sa Diyos. Pinakahinahambing po niya, sapat ako dahil sa Diyos, hindi sila qualified. Kung isi-simplify pa po natin dito sinasabi ni Pablo, sila kinakalakal nila ang ebanghelyo. Ako, hindi ko ginagawa yan. That's what basically Paul is saying here. Basically, sinasabi ni Pablo na hindi namin binabago ang ebanghelyo, nagsasalita kami ng tapat, hindi namin ina-adjust ang katotohanan, hindi namin nire-reinvent ang mensahe, we speak the whole counsel of God, ang buong kapasyahan ng Diyos. Sa Acts 20, 26, 27, kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sino man sa inyo, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Whole counsel of God. Wala siyang ina-adjust. Hindi siya guilty doon. Sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, hindi kami tulad ng mga mangangalakal. Lumalapit kami sa inyo bilang mga taong may katapatan. Ang aming mensahe ay nagmumula lamang sa Diyos. Ang aming mensahe, ang aming kasapatan, nagmumula lamang sa Diyos. In conclusion, sa ating pagtatapos, pwede na po kayo huminga ng konti, sa ating pagtatapos, bigyan nila mo po ang mga 10 minuto or less, sana po. Dahil po ang ating mensahe, ang ating passage po today, kung napansin nyo naman po, sana po malinaw po sa inyo, ay tumatalakay sa maraming patungkol sa halimuyak ni Kristo. Di ba? Fragrance po, paulit-ulit po. As we close po, let's do a smell test. Smell test. Examine po natin kung ano ang ating mga amoy o halimuyak. Pakiusap lang po, please po, huwag niyong subuking amuyin ang katabi ninyo. Ito po ay isang self-examination, itong smell test na to, para lang po sa sarili. Huwag niyo pong amuyin yung katabi ninyo. Meron po tayong 3 tanong lang as we close. Number 1, para sa ating mga bisita at maaring mga matagal na rin po na nakasama natin dito, ano po ang amoy ng halimuyak ni Kristo sa inyo?
Ano ang amoy ng halimuyak ni Kristo sa inyo? Nalaman naman po natin, based po dun sa passage natin kanina, na ang halimuyak ni Kristo ay ang Ebanghelyo. Di ba po? Na ibinabahagi sa lahat, naaamoy ng lahat. Ngunit ito ay umahantong sa dalawang resulta. Kaya diniscuss po natin. Ang isa ay tatanggap, ang isa ay tatanggi. One will accept, the other one will reject. Two and only two results. Only two effects. Walang middle ground. Ang mga sundalo, yung sa triumph, yung mga bilanggo sa prosesyon, lahat sila, isipin po natin, lahat sila ay tumatahak sa isang daan. Pinaparada sila. Nagmamarcha sila sa parehong triumph. Ngunit sa pagkatapos ng parada, ang isa ay pangangaralan. At ang isa naman ay papatayin. Pararangalan ang isa at ang isa ay papatayin. Pero galing po sila sa isang daan. Galing po sila, nakaamoy po sila ng halimuyak ni Kristo. Pero magkaiba po ang pupuntahan nila. Kung naririto ka, dahil inanyayahan ka ng iyong kaibigan o ng inyong kapamilya, at narinig mo ang tungkol sa halimuyak ni Kristo, ang Ebanghelyo sa unang pagkakataon, baka hindi rin sa unang pagkakataon, Gusto ko malaman mo na hindi pa huli ang lahat. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ang araw na haharap ka sa Diyos, magsisisi sa iyong kasalanan, kumapit sa krus, at ganap na umasa at magtiwala sa kaligtasan ni Kristo. Sabi sa Acts 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Unang tanong po yun. Ikalawang tanong sa smell test po. Tanong naman po ito para sa atin who claim to be believers. Kamusta ka bilang tagapagpalaganap ng halimuyak ni Kristo? Ang Diyos ba ay nalulugod sa iyong samyo, sa amoy mo? Ang bango ba ni Hesukristo ang siyang nangingibabaw sa iyong buhay? Again, a reminder to all of us believers, you are not fragrance-free. If you are a believer, if you are a witness for Christ, whether you like it or not, you will emit a scent. So kailangan po natin i-check what kind of scent, anong uri ng amoy, anong uri ng halimuyak yung ating inilalabas. Sana po sweet and gracious, Sana po. Huling tanong. Paano ka pinangungunahan ni Kristo sa parada ng tagumpay, triumph? Nakikilaho ka ba? O patuloy kang nakokontento sa panonood mula sa malayo? Siguro ang tagal mo ng Kristiyano, 5 years, 10 years, 15, 20 years, and yet you have been sitting on the sidelines for a very long time. Narinig na po natin ito several times, ang Christianity is not a spectator sport. Participative po siya. Hindi po siya neutral, hindi rin po siya yung parang fire insurance lang na parang hindi ka mapunta sa impyerno. Higit pa po ron. Meron pong striving, meron pong participation, meron pong sanctification, meron pong transformation. There should be action. Yun po. Narinig na po na we are called to follow Christ. We are called to run the race of faith. Meron pong premyo nag-iintay. There's a prize to be won. We are called to participate. We are called to live in obedience. We are called to share the gospel. But we are called, dito pa sa passage natin, to spread the sweet fragrance of Christ, yung halimuyak ni Kristo. Kung hindi po ito nangyayari sa buhay po natin, siguro po dapat tanungin natin ating sarili, si Kristo po ba talaga ang commander ng ating buhay? Si Kristo ba yung general na sinusundan talaga natin? O nakakontento po ba tayo na hindi maging kasama sa parada? Baka naman po hindi tayo kasama rin sa parada. Makakontento po ba tayo ng ganoon? Final point po, at dito na po tayo magtatapos at tatawagin na po natin si Brother Ian upang pangunahan tayo sa pag-awit. Huling punto na po. Kung ikaw ay isang mananampalataya ngayon dito at sinasabi mo na yung buhay mo ay na kay Kristo, ngunit tulad ni Pablo,
ang mga bagay-bagay sa iyong buhay ay sumisirko, nagkakagulo-gulo sa iyong pamilya, sa iyong ministeryo, sa iyong mga relasyon, at ikaw ay pinanghihinaan ng loob, discouraged, disheartened, disappointed, even depressed, sabi ni Pablo. Kahit si Pablo. Ngayon nararanasan mo mahirap yung buhay, niipit ka sa isang sitwasyon na nanghihina ka, nadudurog yung puso mo sa sitwasyon na to, huwag mong kalimutan na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Siya ang magtatagumpay. May end po. Huwag nating kalimutan na sa kadulud-duluhan, ang bawat isa na tinawag ng Diyos, ang bawat isang hinirang sa buhay na walang hanggan, ay mapupunta sa parada ng tagumpay. At ikaw at ako na sumusunod kay Kristo ay magkakaroon ng pribilehiyong maglakad kasama ang mga naglilingkod sa soberanyang Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat, Brother Carlo. Yan yung pong basahin kong muli ang makailang beses na binasa na ibahagi sa atin. Unang Korinto chapter 1 verse 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ipinangangaral natin ang Kristo na ipinako sa krus. Pinakamamahal natin ang krus na ito. Ang pinakamabangong pabango, ang pinakamagandang larawan ng pag-ibig, ang liwanag sa madilim na mundong ito. Kaya awitin po natin ng may taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga ang krus na luma. Tayo po ay tumayo. Sa burol nung dati ay may krus na luma, sa gisa ng dusa't pagkutya. Krus ay tinatangi pagkat ang dakila ay doon nagpamalas ng awa. Ang krus ay aking mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain, nang sa wakas putong tanggapin. O ang krus na luma, hamak man sa mundo'y kayamanang tinuturing ko. Pagkat ang kordero na Diyos sa'ki dito, pinako ko nun sa Kalbaryo. Ang krus ay aking mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain, nang sa wakas putong tanggapin. Sa dugong bumahin,
dun sa krus na luma, may bighaning nakamamangha. Dun noon umagos ang dugo ng awa, na sa kinagbawalang sala. Ang krus ay aking mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain, nang sa wakas putong tanggapin. Dun sa krus na luma, sa sampalataya, babatahin ang pangungutya. Darating ang araw, ako ay kukunin ni Jesus at luluwalhatiin. Ang krus ay aking mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain, nang sa wakas putong tanggapin. Ang buhay sa krus ihahain, nang sa wakas putong tanggapin. A few announcements lang po sa ating pagtatapos. Una po ay walang PDF, itong PDF 242 ngayong Webes. May short post lang po on May 1 to observe the holiday. Our next session will be on May 15, marking the start of our new series. And baptism class po, pero may Titus po, no? Again, kung inaanyahan po namin, kung sino makilala si Tito, attend po kayo ng online Bible study, Tagalog Bible study. Thursday din po yan, kasalitan po ng PDF. Baptism class and baptism proper on May 17, 10 to 1 p.m. at South Bay Clubhouse, Sukat. Please register and message our admin staff. Third po ay yung couple seminar. Iniimbitahan po lahat po ng married couples at yung mga gustong maging married to our 2-day event, Marriage Millstones or Milestones, June 27 to 28 dito po sa Madison Galleries. Don't miss out on this chance to learn together with your spouse on God's design for marriage. Yung registration deadline po ay malapit na pong matapos, and limited slots na lang po yung available, kaya po yung inaanyahan po yung mga asawang babae na pilitin nyo na po ang inyong mga asawang lalaki na mag-register po sa likod mamaya. Bilin din po, in church camp naman po, church camp registration po is still open. Please visit the table at the back after the service po, kung interesado po kayo mag-attend. Meron lang pong bilin din po si Pastor George po. Kung meron, hindi po dapat po maging balakid po kung may financial hindrance po sa pag-attend po nitong church camp and even pong yung couple seminar. Kasi po pareho pong may fees tayong kailangang bayaran. Pero po wag po sanang maging balakid yung finances po sa hindi pag-attend. Please register lang po. And then let's see how the Lord will move po kung paano po tayo makaka-attend. Po, ang ating benediction passage ay makikita sa unang Thessalonica, Kabanata 5, talata 23 hanggang 24. Nawa ang Diyos ng kapayapaan ang siyang mapagbanal sa lahat sa inyo,
naway manatiling walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. God bless po.